Alam nyo ba kung ano ang swamp fertilizer? Hello mga ka-agree. So ito pong swamp fertilizer ay isang klase ng tea na pinagsama-sama. Kung nakakita na po kayo ng grass clipping tea, yung mga dahon, yung mga damo na binabad sa tubig, ganun din po siya. Kung nakakita na rin kayo ng manure tea, yung mga dumi ng hayop na binabad sa tubig, ganun din po siya. Kung nakakita na kayo ng banana peel tea, yung balat ng saging na binabad sa tubig, ganun din po siya. So ang ginawa po natin, pinagsama-sama natin yung mga organic materials, balat ng saging, balat ng gulay, balat ng itlog, mga damo, kung meron kayong dumi ng bulate, dumi ng hayop, compost, sinama na po natin sa isang container na may tubig. So para po ma-extract natin yung iba't ibang klase ng nutrients na kailangan po ng ating mga halaman. So ang swamp fertilizer, basically sinasimulate po natin or ginagaya natin yung natural na swamp sa gubat, no? Kung saan doon po naiipon yung mga dahon, yung mga hayop na namamatay, yung mga nabubulok na organic materials. Pag umuulan, inaanod, napupunta dun sa mga swamp. Kaya ang taba ng tubig ng galing po sa swamp. So ganun din po yung ginagaya natin sa swamp fertilizer. So ito pong paraan na to, makakatipid tayo, hindi na natin kailangan pang bumili. Napakadali niya din gawin kasi yung mga basura lang galing sa oksina yung pwede natin na magamit na pampataba sa ating mga halaman. So far, ang ganda po ng result sa ating mga tanim, sa ating kalamansi. Yan, maraming bunga sa ating mga bulaklak. Ayan, ang ganda ng mga tubo ng mga bulaklak. Yung ating kamatis, yan, tuloy-tuloy yung kanyang pagbubunga. Yan, dami pa rin bulaklak. Yung ating pipino, yan, marami na rin siyang mga bunga. Yan, so yan lang din po yung ginagamit natin sa ating mga pechay, sa ating tanim na ampalaya, dito sa ating mga talbos. Yan, talbos ng kamote, sa ating basil. Yan yung ginagamit natin na fertilizer. Then dito naman sa ating pipino rin, sa dahon ng sibuyas, sa kamatis, sa pechay, sa sili. So yan din po yung ginagamit nating pataba. Sa paggawa po nito, napakadali lang. Ang kailangan natin yung mga kitchen scrap, balat ng gulay, balat ng prutas, tapos container po na may tubig. Diyan natin ibubrew itong mga materials na to para ma-extract po natin yung mga nutrients. Medyo maamoy lang po itong swamp fertilizer, kaya hindi po siya advisable kung may mga kapitbahay kayo na medyo sensitive sa amoy na hindi maganda. Pero may mga paraan po para hindi siya bumaho. So una, pwede po natin siya haluin. Haluin lang natin araw-araw, every 8 hours hanggang sa pang-3 araw bago natin siya gamitin. So nakakatulong po ito para ma-less yung mabahong amoy. Then pwede rin tayo maglagay ng molasses or brown sugar para mas mabawasan pa yung amoy ng ating swamp fertilizer. Kung meron din po kayong mabibiling mga effective microorganisms or IMO, indigenous microorganisms, pwede po natin dyan ilagay para mabawasan din yung mabahong amoy. Sa paggawa po nito, para tayong gumawa ng isang complete organic fertilizer na meron pong iba't ibang nutrients na available. Yung macronutrients, nitrogen, phosphorus, and potassium na pangunahing pangangailangan ng ating mga halaman. So yung nitrogen, yan po yung nagpapaganda ng mga dahon, nagpapalaki at nagpapaberde. Then yung phosphorus nakakatulong for fruit setting tsaka sa root development. Then yung potassium naman nakakatulong po para paramihin yung bulaklak at bunga ng ating mga tanim. Nakakatulong din po yung potassium para i-improve po yung lasa ng mga bunga ng ating mga tanim. Kaya kung marami tayong inilalagay ng mga organic materials, mas mapoprovide po natin yung mga iba't ibang nutrients na kailangan ng mga halaman. Tulad ng balat ng itlog na mayaman sa calcium, yung mga dumi ng hayop, balat ng gulay, balat ng prutas, saha ng saging, dumi ng bulate, compost, or kahit ano pang mga organic materials na pwede natin pag-extrakan ng nutrients. Magagawa po natin yan sa pamamagitan ng pagbubrewing o pagbababad sa tubig para ma-extract natin yung mga nutrients.
Lahat po ng mga sariwang dahon, mga damo, yan po mataas sa nitrogen. So yung malunggay, yung kakawate, yung kamote, kangkong, yan po yung mga magagandang gamitin. Mas maganda kung marami po tayong ilalagay. Pero ito dinadagdag ko lang kasi may laman pa yung ating swamp fertilizer. So para naman po sa potassium, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, yung mga overripe, yan pwede po natin gamitin. Then, kailangan po may takip itong swamp fertilizer natin para hindi siya pasukin ng mga lamok, no? Hindi siya maging breeding ground. Tapos, pwede pa natin idagdag yung mga animal manure, maliban lang po sa dumi ng aso tsaka sa pusa. Kasi meron pong parasite yun na harmful sa tao tsaka harmful sa mga halaman. So, pwede natin gamitin yung dumi ng manok, baka, kambing, rabbit, kahit anong dumi ng hayop, basta tuyo na siya, pwede natin ihalo dyan. Kung mas marami kayong mga organic materials na ilalagay, so makakasigurado ka tayo na kumpleto yung mga nutrients na kailangan ng mga halaman. So yung nitrogen during early stage, tapos yung flowering and fruiting stage, yung potassium naman, so pampabulaklak tsaka pampabunga. So kung pag pinagsama-sama na natin siya dyan, yung halaman na po yung bahalang kumuha ng nutrients. So wala pong nasasayang kasi nakukonsume naman ng halaman. So ito pong organic fertilizer, hindi po ganun kataas yung percentage niya, sakto lang, kaya wala pong problema, hindi po siya nakakasira or nakakasunog ng mga halaman. Hindi tulad sa chemical fertilizer na may mga measurement na pagka naparami tayo ng pag-apply, pwede pong malusaw yung tanim natin. Lalo na po yung urea, yung 4600, kung marami po yung nailagay natin, tapos in-apply nyo dyan sa mga pechay, sa mga kamatis, tapos napadami, pwede pong malanta yung tanim natin. So ngayon iubos ko na yung mga kitchen waste. Hatiin ko lang po kasi nag-ipon din ako ng compost. So yung iba, yung mga balat ng gulay, balat ng prutas, dyan natin ilalagay. Yan. Yung mga papaya. Actually kadadagdag ko lang din ng materials dito. Pero yung iba dito natin ilalagay sa ating composting bin. Yan. Kasi pinabubulok ko po ito. Ang bilis niyang mabulok dito sa bin na ito. Yan. Tapos meron yung mga butas sa ilalim na tumutulo dun sa ating garden bed. Yan. Ito medyo bulok na, parang lupa na po ito. Itong compost na to. Yan. So ganun lang po kadali gumawa ng swamp fertilizer. Yan, container lang. So, lagi lang po natin tatakpan para hindi siya pamahayan ng mga lamok. So sana po makagawa rin kayo ng ganitong klaseng fertilizer para makatipid po kayo ng abono sa inyong mga garden. So sana po tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!